Hello guys, good early morning and good afternoon or good evening sa inyo kung saan man kayo nandun ngayon. And welcome to my channel. So for today's video, magsimula tayo sa maliit na introduction. My name is Kai and this is my channel. And ang theme ng channel ko will be kwentuhan. Kwentuhan tayo. Kwentuhan ko kayo, kwentuhan nyo ako. But mas gusto ko yung kwentuhan na nakakatakot. Kukwentuhan ko kayo ng mga nakakatakot na kwento, experience ko, or naikwento sa akin, or narinig ko. Yung mga ganong kwento. And then, ganon din sana kayo. In the near future, magkwentuhan tayo ng mga ganong klaseng kwentuhan. I don't know, I just find it more interesting kesa pagkwentuhan natin yung mga nangyayari sa politika ngayon nowadays. Ako ang unang magkukwento. Kukwentuhan ko kayo. So, first story will be yung horror experience ko when I was 7. Hindi ito yung first horror experience ko, pero ito yung unang pumasok sa isip ko. So, simulan na natin. At that time, nakatira kami sa... Hindi na ako sure sa barrio, sa barangay, but I think nakatira kami noon sa Concepcion, Malabon, Metro Manila. Doon kami nakatira. And yung tinitirahan namin is tatlong apartment siya na magkakatabi. Kami yung pinakadulo. And then, yung kasunod na namin is malaking kangkungan. Yung kangkungan na klase na nasa tubig. And sabi ng mga kapitbahay namin, malalim daw yung tubig na yun sa kangkungan. Tapos, yung ilalim ng apartment na tinatayuan is kalahati kangkungan din, tubig din. Tapos, yung daanan namin sa harap, palabas ng kalsada, is mga kahoy, gawa sa kahoy. And yung klase ng apartment na yun, malaki and up and down. So, ito na yung storya. Dahil sa... makulit ako, matigas ulo ko, pasaway ako. Ugali ko yung pag kumukuha ako ng damit ko sa loob ng aparador, hindi ako kumukuha on top. Kung ano yung gusto kong isuot that day, yun yung kinukuha ko sa aparador. I don't care kung nasa gitna pa yan o nasa ilalim. So, ang nangyayari, pag humugot ako ng damit sa cabinet, nalalaglag yung mga nasa ibabaw. So, pag nalaglag siya, kukunin ko and then I'll shove it inside sa loob ng aparador. Basta ganun lang, dinampot and then tinulak sa loob ng aparador. Pagpasensya nyo na yung Tagalog ko. So, one time nagalit na yung lola ko, napuno na siya. By the way, laki ako sa lola. So, napuno na siya. Ang ginawa niya, sabi niya sa akin, upo ka dyan sa sahig, tiklopin mo lahat to. Ang ginawa niya, dinukot niya or kinuha niya, basta ginanon niya, kinuha niya sa loob ng aparador yung mga damit ko, tapos binagsak niya sa sahig, ginanon niya hanggang sa nabagsak lahat sa sahig. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka tatayo dyan, hindi ka maglalaro sa baba, kasi nga up and down, hindi ka tatayo dyan, hindi ka maglalaro sa baba hanggat hindi mo natatapos ligpitin lahat yan at ilagay sa loob ng aparador ng maayos, sabi niya ganon. So that will be my punishment. And then, while busy na ako nagtitiklop, siguro about 30 minutes ago na, nag-iba yung pakiramdam ko na parang ang lamig-lamig, pero para akong pinagpapawisan. Nakakaramdam ako na parang namamasa yung noo ko, ganyan. Tapos parang yung pinagpapawisan yung leeg ko, ganun. Basta nakakaramdam ako na parang akong pinagpapawisan, pero giniginawa ko na naiinitan. And then, napatingin ako sa bintana. Kasi gusto kong makita kung baka kaya ako giniginaw kasi bukas yung bintana namin. Which is, nakabukas naman siya talaga. So, hinayaan ko na. But then, parang may nag-aano sa akin na may nag-urge sa akin na tumingin ka uli sa bintana. Parang ganun. Tapos may nakita ako doon sa bintana namin na parang may dumadaan. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero yun yung tinataas baba na gano'n, na kapag nakabukas siya is nakaganyan, pag sinara mo siya is nakaganon. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa bintana na yun. Pero gano'n yung bintana namin, and ano siya, made of glass siya. So, nasa second floor kami. Tapos, may dumaan sa bintana. So, parang ang ano ko doon is,
paano nangyari yun? Paano meron akong parang nakitang parang tao na dumaan dun sa bintana? Kasi parang ang nakita ko lang kasi is parang babae, mahaba ang buhok. Yun yung nakita ko. So, nakita ko na itim ang buhok niya na mahaba. Naglalakad siya pa ganun sa bintana. Dalawang malaking bintana yung bintana namin sa taas. So, yun ang nakita ko. But then, naisip ko na, paano magkakaroon ng tao na dumadaan doon? Samantalang nasa second floor kami. Tapos, yung likod ng bahay namin is kalsada na. So, there's no way na mayroong taong maglalakad doon. So, inignore ko siya. I continue to sa ginagawa ko. But then, siguro, like, may talagang nag-urge sa akin na tignan ko yung bintana. So, tinignan ko uli. Pagtingin ko dun sa is, paano na siya? Palagpas na siya doon sa bintana. Tapos parang doon ako nakaramdam na parang ang bagal mo naman maglakad, te. Parang ganon. Na kanina pa, bakit na parang ngayon ka palang pa? Dapat, kung normal yun, dapat pawala ka na. As in, wala ka na, nakadaan ka na. But then, hindi ko siya inintindi, pero nakakaramdam na ako na may something. Hindi ko masabing natatakot ako, pero may nararamdaman na akong hindi normal. So, continue ako nagliligpit, binibilis ako na kasi gusto ko na bumaba, gusto kong maglaro, gusto ko na TV, yung ganun. Kasi yung mga kapatid ko, mga pinsan ko nasa baba na sila. Naglalaro sila, ganyan, naririnig ko sila. And then, nakabukas lang yung pintuan ng kwarto. Nandun na sa din habang busy ako nagliligpit, naririnig ko kasi yung pintuan namin sa kwarto, pag sumasara siya, bumubukas, tumutunog. Parang, I think, kulang na siya sa langis. Ganun klase ng pinto. So, sa likod ng pintuan namin, meron kaming yung tinatawag na kabayo. Tawag namin, hindi ko alam kung anong tawag doon sa iba, pero sa amin, ang tawag doon is kabayo. Yung palantsahan. Yun ang tawag doon. Meron kaming gano'n na kahoy. Yung lumang model pa. Kahoy siya. Ang tawag namin is kabayo. So, nakabukas yung palantsahan namin. Nakatayo siya doon sa likod ng pinto. And then, fuck. Yung pusa ko biglang nag-purr. Ang lakas, nagulat ako. So, back to the story. Bigla ako na gulat ako. Kasi sa pusa to, nagulat ako. Balik tayo sa storya. Tinakot ako ng pusa. Natakot naman ako. So, the story is, yung palantsahan namin nasa likod ng pintuan. And then, pintuan nakabukas. So, habang nagtitiklop ako, bigla akong narinig na yung pintuan namin parang dahan-dahan siyang sumasara. So, habang dahan-dahan siyang sumasara, dahan-dahan na i-expose yung palantsahan namin na nandun sa likod ng... Nakabukas siya ha, nakabukas. Parang ready to go na magplansya, ganon. So, sa likod siya ng pintuan nakalagay. So, habang bumubukas siya, habang sumasara yung pinto, nai-expose yung palantsahan. And then, sa pinakadulo ng palantsahan, nung parang more than half na sumara yung pinto, may nakita ako. May babaeng nakaupo doon sa palantsahan namin. Yan yung babaeng nakaupo doon sa palantsahan namin is babaeng nakaputi, na mahaba ang buhok. Tapos literal, kita ko yung mukha niya. As in, harap mo ko. Kilabutin ako. So, yun. Kita-kita ko. Kitang-kita ko yung mukha niya. Tuloy ako. Ako ng kala mo, babae lang yung nakikinig. But yeah, like I said, ito na. Kita ko yung mukha niya. And, oh my God. Ang laki ng mata niya. As in, ang laki-laki ng mata niya. Tapos, hindi siya yung klase ng mata ng mga anime cartoons. Hindi ganun na malaking mata. As in, malaking mata siya na nakakatakot Yung parang kulang na lang. Parang, here. Alam mo yung ganun? Sa sobrang laki, parang alam mo yung kulang na lang, dukutin niya, tapos ibigay niya sa'yo. Ganun kalaki yung mata niya.
At saka titig na titig siya sa akin nung mga time na yun. As in, ako sa sobrang parang dun ako nakaramdam ng takot na alam mo yung sa takot ko na alam ko sumisigaw ako, tinatawag ko yung lola ko, pero parang walang boses na lumalabas sa akin. Tapos, hindi ako makagalaw. As in, nakatingin lang siya sa akin. Tapos, ang laki-laki. Mas malaki pa sa mata ko. As in, parang triple laki ng size ng mata niya sa mata ko. Ganun. Ganun nakakatakot yung itsura niya. Na talagang titig na titig siya sa akin. Tapos, alam mo ba, dahan-dahan siyang nag-i-smile. Dahan-dahan siyang umingiti sa akin. Hindi siya, talagang titig na titig siya. Tapos, hindi siya kumukurap. Ganun yung itsura niya. Tapos, alam mo yung, parang the more na tinitignan ko siya, hindi ko maalis yung tingin ko, parang alam mo yung parang parang ina-urge na sa akin ka lang tumingin, sa akin ka lang tumitig. Yung ganun, na hindi ako makatingin kahit saan. Yung hindi ako makagalaw, hindi ko magalaw yung ulo ko, as in, parang kami nagtititigan na dalawa, parang ganun. Pero gustong-gusto ko nang pumikit, at saka, alam ko sumisigaw ako, alam ko tinatawag ko yung lola ko, pero parang walang nakakarinig sa akin, na parang walang lumalabas sa boses sa akin, ganun. Hanggang sa, alam mo yung feeling na, parang lumalapit siya sa akin, pero hindi siya gumagalaw, nakaupo lang siya doon, pero parang pakiramdam ko, lumalapit siya sa akin, na hindi siya umaalis sa inuupuan. Ganun yung feeling, ewan ko, hindi ko maintindihan, hanggang sa parang, alam mo yung parang, yung ngiti niya, malapit nang lumabas yung ngipin niya, yung parang ngiti na lalabas na yung ngipin, yung parang ganun, hanggang sa, wala na akong maalala. Wala na akong maalala. Hinimatay na pala ako, nung time na yun, hinimatay na ako, and then, hindi ko alam kung gaano katagal ako hinimatay, and then, nagising na lang ako, na inaalog ako ng lola ko, umakyat yung lola ko, inaalog niya ako, nagising ako, tapos, sabi niya na tinatanong niya ako anong nangyari, bakit natulog ka dyan, ano ba, pero nung makita ko yung itsura ng lola ko, pakiramdam ko, din siya, alam mo yung parang may takot siya, hindi ko alam kung basta naramdaman ko yung takot, nakita ko sa mukha niya yung takot, tsaka yung kung paano niya ako alugin, paano niya ako yakapin, nararamdaman ko sa kanya yung takot, tsaka yung nakita ko sa mukha niya na natakot siya. Tapos ang tanong niya sa akin na ano nangyari sa'yo, bakit diyan ka natulog o ganyan. Ako naman hindi ko alam kung ano yung sasagot ko, kasi hindi ko alam kung yung nakita ko ba ay panaginip or kung ako ba ay totoo ba yung nakita ko o nakatulog ako kaya ganun yung nakita ko, ganun, hindi ko alam. Basta ang alam ko, nagdiligpit ako, may nakita akong dumaan sa bintana, and then dahan-dahan sumara yung pinto, and then nakita ko yung babae na nakaupo dun sa palantsahan. Tapos, nung gabi, nagtuloy-tuloy na. Nibali nung time na yun, nung hawak ako ng lola ko, mainit na daw ako. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy yun, nilagnat ako. Umabot yun ng inabot yung lagnat ko ng 3 araw yata. 3 araw. And then, nung pangatlong gabi na, hapon, dinala ako ng tita ko, yung asawa ng tito Alex ko, kapatid ng nanay ko. So dinala ako sa albularyo, at parang ipapatawas yata ako, ganun. Pero nung time na pumunta kami doon, merong maliit na tindahan doon sa harap ng bahay nung matanda nung albularyo. Nagkakagulo sila doon sa loob, as in doon sa kasi up and down din yung bahay, kasi lumang bahay, yung bahay pa nung araw na kahoy siya, tapos yung bintana yung inuusad na ganon, yung ganyan buksan, ganon sara, yung tapos may maliliit na parang kapis ba yun, ganon, yung square na ganon yung bintana nila. So yung nakatira doon na matanda, yung nagtatawas, ang ingay nila doon, hindi ko alam, parang may sumisigaw, may umiiyak, yung ganyan. So, tinanong ng tita ko kung doon sa maliit na tindahan, yung nagbabantay doon na matandang lalaki, na ano daw nangyayari, bakit nagkakagulo sila ng kasi hindi kami nakatuloy kaagad, kasi nga akala namin may something, so hinintay na muna namin matapos. So, nandun kami sa tindahan, sabi ng matanda na nagbabantay doon, sabi niya, yung matanda daw doon na albularya,
sabi ay naghihingalo na daw. Sabi, yung pusa ko, yung pusa ko, lakas manakot. Nagkukwento ko, biglang nagkakalkal dito. So, yun na nga, sabi, naghihingalo na daw. Kaya sabi ngayon nung sabi ng tita ko, hala, paano ba yan? Sabi niya, paano ba to, Kay? Sabi niya gano'n. Hanap na lang tayo ng iba, sabi niya gano'n. Kasi nga sabi, naghihingalo na nga daw. Ngayon, yung matandang nando sa maliit na tindahan, sabi niya, bakit? Ano bang nangyari? Tinanong. Tapos sabi ng tita ko, sabi niya, pakiramdam kasi namin, siya, parang yata, napaglaruan, parang ganon. Tapos sabi niya, kasi ganito, ganyan. Kinuwento nga ako ano nangyari. Ngayon, sabi nung matanda na lalaki na nandun sa tindahan, sabi niya, tingin ko nga na napaglaruan yung pamangkin mo. Sabi niya gano'n. Tapos alam mo ba, wala pa sabi, bigla nawala ng kuryente. As in, nag-brown out. Nawala ng kuryente sa kalsada, nawala ng kuryente. As in, lahat. As in, walang kuryente. Tapos sabi ko, ano yun, nag-coincident ba o may kaugnayan or basta yun pa, may connect ba, yung ganun. Basta, so, yun, biglang nawala ng kuryente. Tapos sabi ng matanda, sandali lang, sabi niya, sandali lang, sabi niya ganun. Tapos, meron siyang nilabas na maliit na bote. Yung bote niya, may laman na asin, tapos, yung bote niya is, kalahati ng bote, laman asin, tapos kalahati ang laman mantika, oil, basta, yun na yun, mantika, oil, I don't know, basta, langis, oil. Pangalan ako. Magpasensyahan nyo na. So, yes, ganun. So, tapos, yun ang ilaw niya. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman, ang galing. Sabi ko, kasi first time ko nakakita ng ganun. Kaya sabi ko, ay, ang galing, pwede pala yun, asin at saka oil, pwedeng gawing ilaw. Tapos, sabi sa akin ng matanda, sabi niya, ngayon ka lang ba nakakita niyan? Sabi niya, gusto mo bigyan kita? Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko, titingin ko yung tita ko, sabi ko, pwede? Sabi ko ganun sa tita ko. Tapos sabi niya, oo, sige, gumanon yung tita ko. Tapos sabi niya, bigyan kita. Tapos binigyan din ako ng matanda. Same. Ganun lang din kalaking bote. Tapos sabi niya sa akin, keep mo yan. Tapos sabi niya, pagka natatakot ka sa dilim, sindihan mo to. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko, pwede po ba to pagka yung tulad niya nawala ng kuryente, ganun, pwede. Sabi niya, pwede naman, sabi niya ganun. Pero mas maganda yung pag natatakot ka, sisindihan mo siya. Tapos mawawala na yung takot mo. Sabi niya ganun sa akin. Ngayon, parang yung tita ko parang siya na, yung tingin niya sa matanda na parang, may something dito kay tatay. Parang ganun. Ganun yung tingin ng tita ko sa kanya. Tapos, parang nag-guess din yung parang nahulaan din ng matanda. Naintindihan din. That's the word. Naintindihan din ng matanda yung klase ng tingin ng tita ko sa kanya. Ngayon sabi ng matanda, sabi niya, medyo may alam ako. Sabi niya ganun. So, tulad nga ng sabi ko kanina, tingin ko rin na totoo yung naisip nyo na yung pamangkin mo ay na parang napaglaruan. Ganun. Ngayon, sabi niya, try mo na pag uwi nyo sa bahay, yung pamangkin mo, papaliguin mo ng maligamgam na tubig, lagyan mo ng yung tubig na ipapaligo mo sa kanya, parang banlaw, ganun. Ibanlaw mo sa kanya dalawang dakot na asin, rock salt, baka isipin nyo iodized. Dalawang dakot na rock salt sa isang timbang tubig. Tapos, lusawin mo yun doon, tapos ibanlaw mo yun sa kanya. As in, ibanlaw mo. Tapos, yung damit na suot niya, nung time na nangyari sa kanya yun, pakuluan mo, yung kulong-kulo. Yun ang sabi. Tapos, itapon nyo sa, wag nyong i-flush sa toilet. Itapon nyo sa labas ng bahay. So, syempre, ang labas ng bahay namin is kangkungan. So, sinabi ngayon nung tita ko na pwede bang itapon to dun sa kangkungan nga, ibuhos sa kangkungan. Sabi niya,
Sa kangkungan kayo nakatira. Sabi niya ganun. Sabi niya, doon ba yan sa doon sa, yun nga, doon sa, tinuro niya doon sa may apartment, yung 3 apartment na ang kabilang side na nung kangkungan is basketbola na. Yun yung parang, kasi yun yung kitang-kita kabilang side na nung kangkungan. Sabi ng tita ko, oo, doon kami nakatira. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, alam ko na. Sabi niya ganun. Pamangkin mo nakakita ng babae. Tapos sabi ko doon sa matanda, opo, babae na mahaba ang buhok, tapos ang laki-laki ng mata niya, nakakatakot, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, ato, pag natatakot ka, sindihan mo to. Tapos sabi niya doon sa tita ko, yung sinabi ko sa'yo, gawin mo sa kanya. Sabi niya ganun. Tapos noon, matitigil na. Oo, doon mo itapon yung pinagpakuluan mo ng damit. Doon mo itapon sa kangkungan. Kasi yung babaeng nakita ng pamangkin mo is yun yung babaeng nalunod dati doon sa kangkungan. Kasi meron dyan nakatira dati sa apartment na yun, yung dulong apartment. May nakatira doon and yung dalagitan na nakatira doon, nalunod, nahulog, nalaglag na basta nandun siya nalunod siya doon sa kangkungan. And yun yung babaeng nakita ng pamangkin mo. Sabing gano'n nung matandang nagbabantay nung maliit na tindahan doon. So, nung time na yun na sinabi niya na gano'n, na parang nakaramdam na rin kasi ng takot yung tita ko. So, nung paalis na kami doon sa tindahan. Coincidence na naman to, te. Bumukas na, nagkaroon na ng kuryente. Bumukas ang lahat ng ilaw. Nagkaroon na ng kuryente. Paalis na kami. Ngayon, bumukas na yung mga, syempre, may kuryente na, nagbukasan na yung mga ilaw doon sa kalsada, yung mga poste sa kalsada. Tumingin ako doon sa matanda. Tapos, hawak ko yung bote na binigay niya sa akin, yung ilaw. Ginanon ko pa. Parang, thank you po. Parang gano'n. Basta, nakatingin lang ako sa kanya. Tapos, ginanon ko lang yung bote. Tapos, tumango lang yung matanda. Tapos, alam mo I don't know, it's really weird. Alam mo yung, ang itsura niya kasi, hindi pa siya ganun katanda. Hindi pa ganun matandang-matanda yung itsura niya. Siguro, mga nasa 40s, mga ganun pa yung edad niya. Nung kausap namin siya, ganun ang itsura niya. Yun ang nakita ko, ganun. Tapos alam niyo, nung nagkaroon na nga ng kuryente, malayo na. Hindi naman sobrang layo, pero malayo na kami doon sa tindahan niya. Tapos ginanon ko nga yung binigay niya sa akin bote. Dahil nga nagbukasan na yung mga ilaw, pinatay niya yung ilaw niya na yung maliit na bote. Yung asin at yung oil. Hindi ko sabing mantika kasi it's for cooking. Basta yung oil. Nung pinatay niya yun, alam mo ba, nakita ko sa mukha niya, parang bigla siyang tumanda. Bigla siyang parang, alam mo yung mga 70s, 80s, biglang naging ganun yung itsura niya. As in, kaya sabi ko, parang, tapos ginawa ko, diretso na ako ng tingin. Alam mo, hindi ako bumibitaw sa tita ko kasi natatakot. Parang natakot akong bigla. Tapos, nung umuwi kami, pinaano nga ng tita ko, nagpakulo na siya ng tubig. Tita ko na yung gumawa, nagpakulo siya ng tubig kasi naniniwala yung tita ko sa ganun. So, nagpakulo siya ng tubig, tapos nilagay niya dun sa, nilagay niya sa timba, tapos siya ng dalawang dakot na salt, na asin, nilusaw niya dun. Tapos, siya na rin ang nagbuhos sa akin. Asing binuhusan niya. Tapos naririnig ko siya. Bulong siya ng bulong. Sabi ko, anong sinasabi mo? Sabi ko ganun. Sinong kausap mo? Sabi ko ganun sa tita ko. Tapos niya, nagdadasal ako. Sabi niya, nagdadasal pala siya. So, dinadasalan niya ako habang binubusan niya ako ng tubig. Pagkatapos nun, sinamahan niya ako magbihis sa taas. Ganyan, hindi niya ako iniwan. Tapos, nung nakatapos na ako magbihis, sabi niya, alika baba ka, samahan mo ko doon. Sabi niya, baba tayo doon tayo sa kusina, samahan mo ko. Tapos, yung lahat, pati underwear ko, pinakuluan niya lahat. Tapos, nung kulong-kulo na siya, sabi niya, alika, samahan mo pa rin ako. Hanggang doon sa daanan namin, yung kahoy na daanan namin. Sinamahan ko pa rin siya. Sabi, kung saan siya magpunta, basta sabi niya, sama ka. Sabi niya ganun sa akin. So, sumama ako. Tapos, nung tinanggal niya na yung mga damit, tapos, yung tubig,
tinapon niya doon sa kangkungan. Tapos habang tinapon niya, may narinig ako sa kanya, pabulong siya, but then narinig ko yung binulong niya, na sabi niya na wag mo nang gambalain yung pamangking ko. Sabi niya gano'n. Wag mo kaming takutin lahat dito kasi maraming bata dito sa bahay. Ano ka na, magpahinga ka na. Sabi niya gano'n. Wag mo na kaming gambalain. Sabi niya gano'n. Parang ganun yung naririnig ko sa tita ko habang binubuhos niya yung tubig. So, yun yung kwento na hindi ko makakalimutan. At saka yun yung kwento na kinatakutan ko sa lahat. Na, alam nyo ba na hanggang ngayon, pag naiisip ko yung naiisip ko yung itsura ng babae na nandun nakaupo sa palansyahan namin, nagiging jumpy ako. Feeling ko na parang, nasa isip ko pa rin yung na nakatingin pa rin siya sa akin, yung ganun tingin niya. Kada yung kanina nung pumasok yung pusa dito sa kwarto, naging jumpy ako, tapos nagpurr siya, nagulat ako. And kapag yung nagkukot-kot siya, nagulat ako kasi ganun yung feeling, kasi yun yung talagang, marami naman ako na-experience na nakakatakot, pero yun yung sa lahat ng nakakatakot, kasi yun yung feeling ko na, sabi ko nga kanina sa kwento na, nakaupo lang siya doon, pero parang pakiramdam ko lumalapit siya sa akin. As in, lumalapit siya sa akin. To the point na yung parang mukha niya, malapit na sa mukha ko. And then, para akong hinimatay na. Yun na. So, ang naisip ko is parang nakatulog ako, napanaginipan ko siya, yung ganun. Which is, hindi naman pala ako talaga nakatulog at hindi siya panaginip. Totoong nangyari siya. So, para sa ating second story of the day, ito naman ay hindi ko to kwento. Hindi to horror story ng buhay ko. Horror story to ng lola ko. Kinuwento niya lang sa akin. And, nangyari to dun sa bahay niya sa Bulacan. And, nakwento niya sa akin to nung umuwi ako ng Pilipinas. I was like 28, 29 years old nung umuwi ako. Nagbakasyon ako doon and nakwento niya sa akin to. Pumasok na ako, sabi ko mag-good night na ako. Sabi ko, maaga kasi siya natutulog. So, pumasok ko sa kwarto niya. Sabi ko, gabi na, bakit yung bintana mo, hindi mo pa isara? Sabi kong ganun sa kanya. So, ako naman, pinipilit kong hilahin. Ako na magsasara para sa kanya. Siguro kasi baka hindi niya nakaya, hindi niya maisara. Sabi niya, hindi mo na maisasara yan. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, bakit? Anong? Tapos tinignan ko, may nakapulupod na alambre na dun sa bintana. Para kung may tao man sa likod, hindi mabubuksan yung bintana. Ganon niya. Sabi niya, hayaan mo na, ganyan siya. Tapos sabi ko, ay bakit? Baka mamaya. Nagsalita pa ako, nagbiro pa ako, no? Kagagahan ko din. Sabi ko sa kanya, mamaya may biglang dumukot sa'yo dyan. Ginanong ko siya. Sarado natin. So, pinipit ko talaga siya isa, hindi talaga siya maisara. Sabi ng lola ko, sabi ko, bakit hindi mo ipatulak? Magpapunta ka ng tao sa likod, ipatulak mo, tas iganon mo dito sa loob. Sabi niya, hindi na, marami, ginawa na ng tito mo yan, pero hindi talaga maisara. Pag yan ipinilit pa, mababasag na yung salamin. Kaya, hayaan mo na, ganyan na yan. Sabi niya ganun. Kaya nga nilagyan ko na ng alambre para hindi mabuksan sa labas. Sabi ganun ng lola ko. Tapos sabi ko, bakit ito nakalagay dito? Kasi meron siyang, alam yung palaspas pag kayong mahal na araw. Doon siya nakalagay. Normally, nilalagay yun ng lola ko sa pintuan ng bahay namin, yung front door. Doon niya nilalagay yun. Pero ngayon, doon siya nakalagay sa bintana ng lola ko sa kwarto. Doon siya mismo, as in doon sa siwang na nakabukas, doon siya nakasuksok. Kaya sabi ko, bakit ito nakalagay dito? Di ba dapat sa pintuan ito nakalagay? Sabi niya, wag ka nang maraming tanong. Sabi niya, pabayaan mo na yan dyan, wag ka nang makialam. Sabi nga ng lola ko. Tapos sabi ko, siya, sige na. Sabi ko ganun. Sabi ko, wala ka, mamaya may dumukot sa'yo dyan, nakabukas. Ginaganon ko pa yung lola ko. Ang salbahe ko rin, Sabi ko, wala, mamaya may dumukot sa'yo. Hala ka, sige ka, ginaganon ko siya. Tapos sabi niya, sige na, matutulog na ako. Sabi niya, dumukot ka na, manood ka na lang ng TV doon, ganun siya. Sabi ko, good night, love you. Gumanon ako sa lola ko. Nung sabi niya sa akin, good night, love you too. Tapos sumiga na siya. Nung paghiga niya, sakto alam mo, parang, psst, may gumanon. Kaya sabi ko, pero di ko na nintindi. Lumabas na ako, dumiretso na ako. Kasi sabi ko, baka lola ko lang. Baka yung paghiga niya, biglang parang, alam mo, parang may gumanon sa higaan niya, ganun, or something. I don't know. Basta hindi ko na nintindi, ko na binigyan ng Ngayon, kinaumagahan, hindi ko siya ma-let go. Alam mo yun, hindi ko siya ma-let go.
Tinanong ko siya. So, habang nag-aalmusal ako, sabi ko sa lola ko, ipaayos natin yung bintana mo sa kwarto. Sabi ko, palagyan natin ng oil. Sabi kong ganun. Sabi niya, ginawa na namin yun. Nilagyan na namin ng oil yan. Lahat-lahat na. Hindi talaga maisara. Kaya nga nilagyan na ng alambre. Sabi ko, hindi kasi maganda. Sabi ko ganun. Plus, mag-isa kang natutulog sa kwarto mo. Sabi ko, hindi maganda na ganyan. Sabi ko, parang, hindi ako komportable. Sabi ko ganun sa lola ko. Sabi niya, bakit ka bakit ka mag-iisip ng kung ano-ano? Andyan si Lord. Sabi niya ganun. Hindi ako pababayaan ni Lord. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi ko, hindi kasi ako komportable talaga. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi ko, bakit nandun yung palaspas? Alam mo yung diretsong tanong na parang wala naman akong inisip na kung ano. Basta parang out of curiosity lang, tinanong ko sa kanya, bakit nandun yung palaspas? Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi niya, sige, may kukwento ako sa'yo. Sabi niya ganun. Sabi ko, ano yan? Ganun pa ako mag-ano sa kanya. Ano yan? Kasi parang, exciting, may kwento, yung palaspas. Hindi ko inisip na something scary, ganun. Wala akong inisip na ganun. Basta para sa akin is exciting. Alam mo yun, exciting yung kwento niya. So, ito na, nagkwento siya. Sabi niya sa akin, alam mo ba, dati nung wala pa yung palaspas na dyan, sabi niya ganun, hindi niya na matandaan kung kailan nangyari. Basta, isang gabi daw, natutulog siya. Tapos na, parang late siya nakatulog nun. Sabi niya ganun. Nararamdaman niya na parang may pumipitik dun sa sa bintana niya. Parang may gumagano. Wow! May sound effect. Basta gano'n, may parang pumipitik dun sa salamin ng bintana niya. Sabi niya gano'n. So, nung una hindi niya pinansin. Kasi ang iniisip niya baka, alam mo yung merong insekto, lumilipad, tumatama doon, gano'n. Parang, hello, basta gano'n daw yung inisip niya. So, hindi niya pinapansin, hindi niya iniintindi. Continue siya magdasal kasi mahihiga na siya. So, ang lola ko bago matulog, nagdadasal talaga. So, yun. Hindi niya inintindi, hindi niya pinansin. So, nung humiga na siya, and hindi niya inintindi, hindi niya pinansin, pero nakakaramdam na raw siya ng takot. Pero, dahil nga sa best friend siya ni Lord, yan ang tawag namin sa kanya ng mga pinsan ko, ng mga kapatid ko, best friend siya ni Lord, dahil masyado siyang malapit kay Lord talaga, as in, sarado katoliko ang lola ko na madasalin, palasimbahin, it's all about God, it's all about Jesus Christ, yun siya. Tapos ganito yung apo. Salbay, maldita, black sheep. But yeah, the story is about the window. So, yun na. Sabi niya sa akin, hindi daw siya mapakali. Hindi niya raw alam kung ano yung nararamdaman niya. Pero tinatry niya na tanggalin yung takot na nararamdaman niya. Na sabi niya, hindi ako pabayaan ni Lord. Ganyan. So, natulog na siya, nakaidlip na siya. And then, para siyang alimpungatan. Na parang pakiramdam niya is parang alam mo yung tunog daw nung alambre. Alam mo yung parang yung tunog na parang basta may tunog yung alambre, siguro parang tinatanggal o something ganon. Yun ang nagpagising sa kanya, nagising siya dahil narinig niya yung tunog nung alambre na parang sumasabit na hindi maintindihan ganon. So ang lola ko kasi yung higaan niya, yung uluhan, andito yung bintana. Ultra mataas. Pero andito yung bintana sa uluhan niya. Yung buong dingding na yon sa uluhan niya is bintana yon. Kapraso lang yung semento, which is yun na yung altar niya. Katabi ng bintana yung altar. So, ito na, narinig niya. So, nagising siya. Ngayon, parang hinahanap niya pa yung tunog kung nasaan. Hanggang sa parang dahan-dahan siyang gumanon. Dahan-dahan niyang tinignan yung taas. And then, nakita niya, nakita niya na parang may mga daliri na pumapasok dun sa siwang ng bintana. Wala pa yung palaspas nung time na yon. Para daw may daliri siya nakita. So parang, syempre bagong gising. So parang hindi pa siya makapaniwala doon sa nakikita niya. Nung makita niya na parang buong kamay na yung pumasok dun sa loob ng bintana niya. As in, buong ganito na. Yung nakita niya, pumasok. Nagulat na siya. Tapos napabangon siya. Nung pagbangon niya, nakita niya yung kamay na itim. Itim na kamay na mahaba. Parang mas mahaba pa sa kuko. Itim na kamay, mahaba ang kuko. Tas,
As in, di niya maintindihan kung itim na itim o mabalahibo. Basta, sabi niya talagang yun daw, basta nakita niya itim na kamay, malaking kamay, itim na kamay, malaki, na mahaba ang kuko. Yun yung nakita niya, na pumasok na, buong kamay na, nakapasok na dun sa siwang ng bintana. Yun daw yung nakita niya. Nagsisigaw na siya, as in nagsisigaw na siya, natakot siya, tinatawag niya yung, tinatawag niya yung tito ko, yung panganay na anak niya. Dahil nga sa walang nakakarinig sa kanya, parang walang tumutulong sa kanya. So, ang ginawa niya, ginawa ng lola ko, marami kasi siyang rosary. So, yung parang nakalagay doon sa altar niya, kinuha niya daw yung isang rosary doon. Tapos, sinabit niya dun sa sa kamay. Tapos, biglang parang, parang, siguro napaso, I don't know. Pero ang kwento ng lola ko is, sabi niya, para daw parang, yun nga, para siyang napaso, nagaganon-ganon daw yung kamay, hanggang sa nalaglag yung rosary. Nung malaglag yung rosary, hinila. Hinila yung kamay palabas. Ganon. Hinila daw yung kamay palabas. Tapos, may naririnig ng lola ko na parang naiyak daw na, may naiyak daw na tao, lalaki, doon sa likod, doon sa labas, na parang, siguro nasaktan, ganon daw yung naririnig niya. Tapos, ang ginawa ng lola ko, lumabas siya ng kwarto, hinanap niya yung tito ko. Wala yung tito ko, wala doon sa bahay. So, parang ang nangyari nito, mag-isa lang yung lola ko doon sa bahay. As in, literal, mag-isa siya. Kasi alam niya, yung tito ko nandun. Alam ng lola ko, may kasama na siya. Kaya tinatawag niya yung tito ko, walang sumasagot, walang tumutulong, walang sumasaklolo sa kanya. And then lumabas siya ng kwarto niya, nakita niya na siya lang mag-isa doon sa buong bahay. Wala siyang kasama. And sobrang takot ng lola ko. Alam mo yung napilitan siyang matanda na yung lola ko. Alam mo, napilitan siyang hilahin yung kama niya, yung pinaka-frame ng kama niya. Also, single bed lang naman yun. Pinilit niyang hilahin para ilayo dun sa bintana. Tapos, sabi niya, hindi daw siya nakatulog ng ayos, putol-putol yung tulog niya kasi parang konting kibot, nagigising siya kaagad. Tapos, dahil nga sa hindi nga daw masarado yung bintana, sabi niya ganun, wala siya ibang magawa. Kaya ang ginawa, nabubulol ako. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung palaspas na dati talaga nasa pintuan lang talaga nakalagay yun. Kinuha niya yung palaspas, inilagay niya dun sa kwarto niya, dun niya isinuksok sa bintana na nakabukas nga, yung siwang na nakabukas. Dun niya nilagay. Tapos, may napansin pa ako na may mga ting-ting pa dun. May mga, as in yung piraso ng walis ting-ting, siguro mga ilang piraso yun. Basta nakasuksok din no kasama nung palaspas. Kaya sabi ko alam mo, habang kinukwento ng lola ko, nakatanga ako na parang, ganun. Ganun yung itsura ko, na parang, totoo, nangyari yun sa'yo. Tapos nakakaramdam ko na, bakit mag-isa ka lang? Nasaan Bakit pumayag ka na ganun, na ganyan? Ba't hindi ka man lang nagpasama na kahit kanino nyo dati naman kasi? Kasi dati lola ko, pag naiiwan mag-isa sa bahay, let's say, uuwi yan Tito Alex ko ng Bicol, ganyan kasama yung pamilya niya. Nag-aano siya, yung parang nag-aano siya sa mga kaibigan niya, ganon. O kundi, yung, basta yung may makasama siya sa bahay. Minsan nga, nagbabayad pa siya na, na samahan siya sa gabi. Ganyan. Excuse me po. Nandidigay ako. Sa kadaldalan ko. So, parang, pag sinabi ng Tito Alex ko na like, isang linggo siyang mawawala, isang linggo siyang nasa Bicol, ganyan, mag-isa lang lola ko. Ang gagawin ng lola ko, magbabayad siya ng someone na sasamahan siya matulog, sa gabi lang naman, na pagdating basta gusto ng lola ko na pagdating ng mga 5:30, 6 o'clock, nandun na sa bahay ng lola. Tapos, kinakamagaan, pagtapos mag-almusal, pwede na umuwi, gano'n. Tapos babalik na lang ulit, kinagabihan, gano'n. At that time, yun nga, sabi ko, bakit hindi ka na? Sabi niya, nandiyan naman kasi ang tito mo, ganyan. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, ano man yan, plano mo yan, ganyan na lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi na maayos yung bintana na yan, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos sabi niya, isimula naman nung nilagay ko na yung palaspas. Sabi niya gano'n, naglagay ako ng ting-ting. Sabi niya, wala nang gumaganon. Sabi niya, wala nang kamay na pumapasok, gano'n siya. Tapos, nung umaga nga na yun, alam mo ba nung
nung siguro mga katanghalian ganyan, kasi ang lola ko nanonood ng TV ganyan. Parang hindi ko rin alam bakit ako napapasok doon sa kwarto niya. Pumasok ko doon sa kwarto niya, tapos tinitignan ko yung buong kwarto. As in, tinitignan ko yung kabuuan ng kwarto. Tinitignan ko yung kabuuan ng altar niya, tinitignan ko yung kabuuan ng yung mga cabinet niya, tapos yung hindi naman gano'n kalaking kwarto niya, pero big enough para sa kanya. Pati yung mga bintana. Tapos yung kabilang wall din kasi may mga bintana rin. Chine-check ko din yun, ganyan. Okay naman, naisasara naman. Talagang yun lang, talagang part lang ng bintana na yun. Talagang hindi siya masara. So, ang ginawa ko, lumapit ako doon, tapos, tinitignan ko yung tinignan ko yung bintana, tapos sinisilip ko yung nasa labas, ganyan. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa'yo. Ganun. Tapos parang, alam mo yung parang pumasok sa isip ko na parang may biglang gaganon sa akin. Parang may biglang gaganon sa akin na sa bintana. Napaatras ako. Tapos parang kinilabutan ako na parang, sabi ko na, bakit ganito? Ano ba naman to ba? Sabi ko tapos palabas na ako, tumingin pa ako sa altar niya. Sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa lola ko. Sabi ko ganun kasi mag-isa na lang siya dito sa bahay. Sabi ko, matanda na lola ko. Huwag niyo siyang hayaan na matakot, ganun. Kasi tulad niyan, hindi rin maasahan yung tito ko dahil nga, alam mo yun, gabi na wala pa sa bahay. Mag-isa lang lola ko, walang kasama. Sabi ko, kayo na pong bahala. Huwag niyong hayaan ng lola ko na ganyan. Tsaka sabi ko, Lord, kung magagawa niyo ng paraan na maisarado yung bintana. Sabi ko, sana maisara na yung bintana. Kawawa naman lola ko. Tapos lumabas ako ng kwarto. Alam mo, paglabas ko pa ng kwarto, parang may narinig pa ako na alam mo yung maliit na, parang may maliit na tawa, parang may gumanon, na parang pinagtawanan ako na, dahil parang nag-last word ako na Kaya sabi ko, sa lola ko na lang, nung lumabas na ako ng kwarto, nanonood siya ng TV, tanghali na. Pahapon na yun. Sabi ko sa lola ko, bakit kaya hindi ka na lang lumipat ng kwarto? Total naman, sabi ko ganun sa kanya, bakante naman yung kwarto sa gitna, which is yung dating kwarto ko, na dating kwarto din ng tita ko. Pinasa niya sa akin nung nagdalaga na ako. Tapos, syempre, lumipat na ako dito. So, naiwan na yung kwarto na bakante. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na lang lumipat doon? Doon ka na lang sa gitna. Tapos sabi ko, kung gusto mo, palipat natin yung altar mo. Kung yan na iniisip mo yung altar mo, kaya ayaw mo lumipat ng kwarto dahil iniisip mo yung altar mo dahil naka-permis na yan dyan. Sabi ko, ipabaklas natin. Sabi ko gano'n. Ipagawa kita ng bago. Sabi ko sa lola ko, pagawa kita ng bagong altar doon sa kwarto, sa gitna. Sabi lola ko, hindi, wag na. Okay na ako dyan. At saka, dyan ako nilagay ni Lord. Sorry po, excuse me. Alam niyo yun, hindi naman sa dinidisrespect ko yung lola ko. But, kasi it's always like that. Alam mo yun, it's always about Lord. It's always about God. I believe in God. Just to be clear, I believe in God, naniniwala ko kay Lord. Nagdadasal din po ako, pero hindi ako katulad ng lola ko na every move, everything is about God. It's about Lord. Alam mo yung parang pagka yung nakalaglag ka ng butil ng kanin sa lamesa o sa sahig, alam mo yun na it's already about God. Sabihin niya na, sorry po lola, wala na kasi lola ko. Sabihin niya sa akin na, pulutin mo yan, kundi magagalit si Lord sa'yo. Nagsasayang ka ng pagkain. Ganun. Yung bang, alam mo yung, basta yung maliliit na bagay, it's always about Lord. Parang laging involved si Lord, which is, hindi ko alam, pero para sa akin, parang wala namang kinalaman si Lord. Bakit kailangan pa nating banggitin si Lord? Huwag nating gamitin lagi yung pangalan ni Lord. Alam mo yun, walang kinalaman si Lord doon. But yeah, dahil nga sa ganun siya, so parang wala kaming magawa. So we let it. But the thing is, yun nga, sabi niya na
Hindi ako lilipat kasi diyan ako nilagay ni Lord. Binigay sa akin niya ni Lord, ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, okay, fine, kung ayaw mo. Sabi ko pa nga, kinonvince ko pa rin siya ng still. Nasabi ko, ayaw mo nun bagong altar. Sabi ko ganun sa kanya. Pagkagawa kita ng bagong altar, sabi ko ganun, papinturahan, bago, ganyan. Sabi ko ganun sa kanya, kung gusto mo, ano pa tayo, bili tayo ng mga bagong puon, pa-bless natin, ganyan. No, ayaw niya talaga, doon niya gusto. Kaya sabi ko ganun sa kanya, sabi ko, okay, fine. So, yun yung kwento niya. But then, nung paalis na ako, babalik na ako dito, ang ginawa ko, tingnan talaga yung buko. Nabagit ko pa yun. So, ang ginawa ko, without her knowing, naglagay ako ng, kasi medyo may alam din ako sa mga ganun. Basta may kukwento rin ako sa inyo in the future tungkol dyan. So, yun, may alam ako, ganun. So, ang ginawa ko, without her knowing, kasi ayaw niya yung mga ganun sa part ko, ayaw niya yung mga ganun. So, hindi niya alam. Naglagay ako ng, as in yung buong bintana ng kwarto niya, hindi sa loob, yung labas. Kasi may parang maliit pa na, parang maliit na pasimano yung bintana niya sa labas. So, ang ginawa ko, naglagay ako, binudburan ko yun ng maraming rock salt, yung labas. Binudburan ko ng maraming rock salt, yung bintana niya. As in, talagang ko yun na. Kasi hindi naman niya mapapansin. Unless, dudungawin niyang ganun, makikita niya. So, alam ko na hindi niya na dinudungaw yung bintana since na nangyari yon. So, binudburan ko yun ng maraming rock salt. Kasi nga, syempre, ayaw niyang lumipat, ayaw niyang umalis, hindi na may sara yung bintana. Ganun na lang yung ginawa ko. And then, pa ako na, alam mo yung, meron akong maliit na spray bottle ng, na alcohol. Tinanggal ko yung alcohol. Tapos ang ginawa ko, nung nandun ako sa simbahan, alam mo yung hindi ko alam kung anong tawag doon, pero excuse me po, yung pinagdudutan ng daliri, tapos nagsa-sign of the cross kapag pasok mo ng simbahan. Diba bless yon, holy water yon. So, kumuha ako, yung maliit ko na spray bottle, tinanggal ko yung alcohol, tapos kumuha ako ng tubig doon. Kinausap ko yung bowl, kasi wala akong mapag-anuhan. Wala naman kasing misa nung time na yon. Bukas lang yung simbahan. Tapos meron parang mga matatanda doon na nagdadasal ganyan. So, wala akong mapaghingian. So, kinausap ko na lang yung bowl. Sabi ko, pahingi po akong konti. Sabi ko ganun. So, nung nandun na nga ako, bago ako umalis, nakakuha na ako ng ganun, blah blah blah. Nakakuha na ako ng holy water. So, nung naglagay ako ng rock salt sa bintana ng lola ko, bago ako umalis, nisprayan ko siya ng holy water. Yung buong bintana ng lola ko nga, mag-isa lang siya sa bahay. Madalas mag-isa lang siya sa bahay. Wala siyang kasama sa kwartong matulog, mag-isa lang siya. So, parang ang ko is, alam mo yun, na kahit ito man lang, maibsan ba yung pag-aalala ko sa kanya, na mag-isa, mauulit yung nangyari, ganyan. But then, nung later on na umuwi naman ako uli, sabi niya sa akin, hindi naman na raw na ulit yun. Hindi na raw na ulit, wala na raw siyang nararamdaman, wala na siyang naririnig, sabi niya. So, naging okay naman lahat. So, yun na yung ating yun na yung ating first story and second story for the day. First dito sa channel ko, and tigil na natin to. Tigil ko na to ngayon. Sa susunod na araw na uli, yung mga susunod na kwento, kasi 3:13 AM na. Alam niyo yun. Baka magkaroon ako ng bagong experience. So, tigilan natin to for today. And tigilan natin to for today. Ulit ako. Tigilan natin to for today. Sa susunod na lang uli. And then, sana, in the near future, do sa mga makakapanood nito, nagkaroon ng interest. Sana, isipan nyo ding mag-share sa akin ng mga ganitong klase ng kwento ng buhay nyo, ng mga experience nyo, or yung mga kwentong narinig nyo na na-share sa inyo. Sana share nyo rin sa akin, magkwentuhan tayo. So,
Ilalagay ko yung aking email. Mag-send kayo ng mga kwento nyo sa akin sa email. Pero siguro ilalagay ko yung email ko after a few videos. So, pansamantala, ako muna ang bida, ako muna ang magkukwento. And then, pag nagustuhan nyo siya, and nagkaroon kayo ng interest at gusto nyo rin mag-share, share nyo rin sa akin yung mga horror story nyo, yung mga horror experience nyo, yung mga horror na naririnig nyo. Basta, pagkwentuhan natin yan. Sa wakas, nagawa ko na rin tong channel na to. So, thank you. Hanggang sa susunod. Bye!